Nabalitaan ng tatlong kaibigan nito ang nangyari. Kaya dinalaw siya ni Eliphaz. Bildad, at Sophar. Para po siya ay aliwin. Naawa sila sa kalagayan ni Job, kaya wala silang sinabi at sinamahan lang siya nila si Job sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ito, nagsimula nang dumaing si Job. Sinusumpa ako araw ng sinila ako. Bakit ba hindi pa pinigilan ng Diyos ang pagsilang ko? Nang hindi ko na naranasan ang ganitong hirap. Mas mahirap pa siguro mamatay na lang ako. Yung mga kain, walang tigil ang nararamdaman ng sakit. Ito na nga sinalatakot na itong mangyari. Gusto ko nang magtay na. Ang gulo-gulo na lang buhay ko ngayon. Dati ikaw ang nagbibigay ng payo sa mga naghihirap. Bakit ngayon? Ikaw na ang nanghihina at nawawalan ng pag-asa. Isipin mo ngayon. May tao bang matuwid na ganyan ang kasapitin tulad mo? May tao bang malinis sa paningin ng Diyos na manilikha? Hindi ba sa sarili ng kagagawa ng tao, kaya dumarating ang kahirapan at kaguluhan? Ang Diyos ang nagtutuwid sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos. Makinig ka kasi naranasan na namin to. Alam niyo ba kung bakit ako nakapagsalita ng ganun? Hindi niyo nga kaya timbangin ang bigat na nararanas ko ngayon eh. Hiling ko lang naman sa Diyos. Napatayin na niya ako para mawala na lahat ng to. Kahit naman nagkaganito ako, di ko naman itinakwil ang mga salita niya. Kala ko dadamayan niyo ako kasi kaibigan ko kayo. Di pala kayo maasahan. Tatahimik na lang ako sasabihin niyo sa akin kung ano ang nagawa kong mali. At bakit ako nagkakaganito? Kung hindi, tigilan niyo na ang panguhusga sa akin ha. Dahil wala naman akong nagawang kasalanan eh. Panginoon, bakit niyo po ito ginawa sa akin? Ano po ba ang kasalanan ko sa inyo? At kung meron man, bakit hindi niyo na ako patawarin? Matapos na po lahat na ito. Kailan ka titigil ng pagsalita na walang kabuluhan? Makatarungan ng Diyos. Nagkasala laban sa Kanya ang mga anak mo, kaya pinarusahan sila. Tanungin mo ang mga matatanda, hindi mabubuhay ang halamang tubig kung walang tubig. Ganon din ang sasapitin ng mga taong tumatalikod sa Diyos. Pero ang matuwid, hindi tatakwil ng Diyos. Tama naman ang sabi mo. Pero, sino makapagpatunay na wala siyang kasalanan sa Diyos? Sino may pagtalo at tagumpay? Marunong siya at makapangyarihan sa mga gawa niya. Pero sino ang magrereklamo sa kanya? Ang magagawa ko lang naman ay magmakaawa. O Panginoon, natutuwa ba kayo sa nangyayari sa akin? Alam niyo naman ang buhay ko pero sino ang magtatanggol sa akin? Bakit ginamit niyo sa akin ang kapangyarihan niyo? Paano mo mapatunayang wala kang kasalanan? Magsalita sana ang Diyos at sabihin ng di mo alam. Kaya mo bang unawain lahat tungkol sa Diyos? Kung magsisisi ka lang at lalapit sa Diyos, makakalimutan mo lahat ng paghihirap mo. At nararanasan mo, magkaroon ng liwanag at pag-asa sa buhay mo. Akala niyo ba'y mas marunong pa kayo kaysa sa akin? Hindi niyo ba naisip na mga taong lumalaban sa Diyos? Bakit sila pa yung mga magiginhawa ang buhay? Walang silbing makipagtalo pa ako sa inyo. Para kayo mga doktor na walang silbi. Tumahimik na lang kaya ako. Sa Diyos ko na lang ito idudulog. Kahit patayin pa niya ako, patuloy pa rin ako magtitiwala sa Kanya. O Diyos ko! O Diyos ko! Ang hiling ko lang naman ay tigilan niyo na ang mga ginagawa niyong pahirap sa akin. Usapin niyo naman ako at sagutin ang mga tanong ko.
Ay, yun lang naman ang buhay ng mga tao ah. Pero bakit ganito pa ang kailangan kong maranasan? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. At baka matisod pa ang iba sa mga salita mo. Bakit ka magsasalita mo ng masama laban sa iyo? Kaya mo bang mamuhay ng malinis sa paningin niya? Maghihirap habang buhay ang mga tao na nagre-rebelde sa mga pangyarihang Diyos. Di siya makakatakas. Kaibigan, ito ang paring namin sa iyo. Magpasakot ka lang sa Diyos at magpagkasundo ka sa Kanya. Hindi ako napagpapalain na niya ulit. Susunod ka sa Kanya. Akala ko nandito ko para alimin ako eh. Pero bakit? Parang lalo niyo po ang pinahihirapan. Ang payat-payat ko na at ang hihina pa. Tapos pinagkakawanan na ako ng tao. Sinugatan pa ako ng Diyos. Takot naman ako sa Kanya. Alam niya yun. Pero bakit kaya ito? Sabi ng iba, huwag daw akong mag-aalala at may makita rin daw akong liwanag. Pero wala naman. Nagtitinip pala ang paningin ko at sisingin ko parang malapit na akong mamatay. Hayan ka na naman, Job! Ayusin mo ang mga salita mo. Sinasaktan mo lang ang sarili mo dahil sa galit mo. Ang taong masama at tiyak na mamamatay. Mawawala sila ng tirahan, ng pamilya, ng mga kaibigan. Dahil hindi sila kumikilala sa Diyos. Pag-ulit-ulit din na lang yung insulto eh. Akala niyo ba'y matutuwid kayo? Akala niyo ba'y dahil sa kasalanan ko kaya nangyayari ko? Ang Diyos mo may gawa nito sa akin ng Diyos. Umiiyak at humihingi ng tulong sa Kanya, hindi naman niya ako sinasagot. Nawala na nga lahat sa akin. Nilayon na ako ng mga kaibigan ko. Pinagtatawanan pa ako ng mga bata, tapos nadidiri sila sa akin. Pero sa ngayon, ito na lang ang pag-asa ko eh. Alam kong buhay ang Diyos nating tagapagligtas. Siya ang magpapawalang sala sa akin. At kaya lang naman ang nasasagot na namatay sa araw na yun dahil makita ko ng mukha ng ating Panginoong Diyos. Sandali lang ang saya ng mga taong matutrama at di naniniwala sa Diyos. Sa paggawa nila ng masama ay binubusog nila ang sarili nila. Pero bubusogin din sila ng Diyos ng kahirapan. Matitikman nila ang pait ng galit ng Diyos. Ipapakita niya ang lahat ng kasalanan nila. Hindi naman sa tao ang mga taing ko kundi sa Diyos. Isipin nga ninyo, isipin nyo. Bakit humahaba ang buhay ng masasama? Bakit sila po yung masasagana ang buhay? Bakit sila po tumatalikod sa Diyos ang parang pinagpapala niya? At bakit di niya parusahan? Isipin nga ninyo ang masagot ninyo ah. Paano nyo mapapalubag ang loob ko? Hindi naman totoo yung mga sinasabi niyo, puro walang kwenta. Alam ng Diyos ang mga tayo ko sa Kanya. Gusto ko lang malaman at maintindihan kung anong sasabihin niya, pero ang mga pero bakit? Pero malaya siya kung anong gusto niyang gawin at walang makapiling sa Kanya. Pero lalo, bakit sa halip na liwanag makita ko? Bakit puro kadiliman na lang? Ang mga bintuma, ang hirap-hirap hanapin sa minahal. Pero paano pa kayang mga marunong manananggagaling sa Diyos? Nasa